umagay nandyan, tunog na legato, sinigang sa radyo, ating pamilya't kaulayaw. Masaya ang barkada, kita hindi maiwasan. New Gen FM, sa puso't isipan. Bumangon ka na, samahan mo ako, 100.7. Halika na, sumama ka na, kahit saan, kahit kailan, sa atin ay maging bahagi. Magsimula ng araw, kasama ng musika. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito'y Bulan Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. Mga awiting makulay, hatid ang saya. Pag-ibig at ligaya, walang katulad na ganda. Makinig sa balita, mainit na chismis. New Gen FM, tong paborito ng lahat. Bumangon ka na, samahan mo ako, 100.7. Halika na, sumama ka na, tara't magsaya. Sa bawat segment kita'y kasama. Halika't pumasok sa mundo ng musika. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito'y totoo. Bulan Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. Kapag may problema, andyan sila para sa'yo. Laging handa, kaibigan sa radyo. Ngiti sa labi, bulong ng pag-asa. New Gen FM, kasama sa tuwa, dalang saya. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito'y totoo. Bulan Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. So halika na, makinig, damhin ng init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin, para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you.
Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay kang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid. At sa himig po na inyong napapakinggan sa umagang ito ay muling sumasayin papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At manatili lamang po tayong nakatune in sa impila ng 100.7 New Gen FM at sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan. Kami po ang inyong lingkod na makakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar at kasama ko po ngayon sina Brother Aljun at sina Brother Angelo para po sa ating Bible reading. At binabati po namin kayo mga kapatid ng isang mapagpalang umaga. Praise the Lord at batiin din natin ang mga kapatid natin sa tatlong congregation ng Bulan, sa Iquirino, Magsaysay at ganon din sa Santa Remedios. Good morning po sa inyo mga kapatid at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord at ngayon po ay araw ng linggo. So meron po tayong pagsamba dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Mga kapatid, kung kayo po ay malapit sa lugar ng Santa Remedios, kayo po ay aming inaanyayahan na kayo po ay dumalo sa aming pagsamba sa araw na ito. So ang start po ng church service ay 7:30 po ng umaga. So kung kayo po mga kapatid ay willing umattend, so malaya po kayo mga kapatid at kayo po ay welcome na dumalo sa gawain ng ating Panginoon at kayo po ay mapagpala ng mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. At batiin din po natin mga kapatid ang ating mga radio listeners diyan sa Barangay Zone 7, kina Tatay Boy Dere, ating kapatid. Good morning po sa iyo dyan at sa iyong whole family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging sa Bible study po natin dyan sa Zone 7 din. Sa Lorilla family, kala Nanay Celeste at sa ating newly baptized, Sister Jessa Lorilla. Good morning po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging sa kapatid natin na sina Brother Rigor, Hipulyi at Sister Cheryl. At maging sa buong family, good morning po sa inyo dyan sa Barangay Zone 7. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din po sa mga kapatid natin sa Barangay Aquino, sa Gotis family.
Good morning po kina Brother Louie, Sister Rosie, at ganoon din po kila Sister Nelly, at maging kina Brad Pando at Sister Erlinda, kila Brad Guto at sa whole family. Good morning po sa inyo dyan, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong pakikinig at pagsubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At maging sa mga kapatid natin dyan, dyan din po sa Barangay Aquino, sa Asuela family at Guel family. Good morning po sa inyo. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa ating pastor, kay Pastor Randy Rosario dyan po sa lugar ng Ikirino. Good morning po sa inyo at sa whole family, kina Pastora Kakay at sa kanilang anak na sina Angel at Zoe. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord, at pagbati din sa mga kapatid natin sa Barangay Santa Remedios, sa Soledad family, kina Nanay Puring, at ganoon din po kina Brother Jaime sa Isiha family, at maging sa Goneo family. Good morning po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Praise the Lord, at maging sa mga kapatid natin sa Barangay Zone 2 sa Baguio family. Good morning po kina Brother June, at kina Sister Josephine at Sister Jocelyn, at ganoon din kina Sister Ginalyn at sa buong family. Good morning po. Patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon. Litong-lito, ngunit ikaw, Jesus. Praise the Lord, at batiin din po natin ang lahat ng ating mga viewers live sa Facebook. Good morning po kay Sister April Santos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ganun din po kay Sister Margie Guitan Esiha dyan po sa Barangay Santa Remedios. Good morning po Sister Margie. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and thank you for watching. At ganun din po kay Brother Andy Orozco. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Praise God, at ganun din kay Sister Christy De Suyo at kay Sister Divine Espela Guyal. Good morning po sa inyo. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At maging kay Sister Angelita Liguro. Good morning po sa iyo kapatid. At patuloy ka pong i-bless ng ating Panginoon. At maraming salamat po sa patuloy mong pagsubaybay araw-araw sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ganun din po sa ating kapatid dyan po sa Barangay Lahong, kina Ate Laura Gumban at kina Kuya Edmond at sa whole family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you for watching. At ganun din po kay Sister Beth Angeles. Good morning po. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise God. At maging kay Sister Merofig Lipo Pulo dyan po sa Barangay Zone 3. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God, at ganun din po kay Sister Dolor Quezon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you for watching. Praise the Lord. At kay Sister Lita Sultan. Good morning po sa iyo kapatid. At thank you for watching. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. Praise the Lord. And by this time mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na. Praise God. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin natin ang patnubay at basbas ng ating Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo, sinasambat niluluwalhati ka namin Panginoon sa umagang ito. Purihin ka o Diyos. Dalangin namin Panginoon na sa umagang ito ay samahan mo po kami sa pagtatalakay ng iyong mga banal na salita. Patnubayan mo po kami Panginoon, hallelujah, sa pagtuturo
ng iyong mga banal na salita sa umagang ito. At dalangin namin, Panginoon, sa bawat nakikinig ngayon, saan mang lugar sila naroroon, Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng sapat na unawa, Panginoon, upang maunawaan, hallelujah, ang iyong mga salita sa umagang ito. Buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Hallelujah. At pagpalain mo sila, Panginoon, ng iyong mga banal na salita sa umagang ito, O God. Hallelujah. Patuloy mong abutin ang mga tao na wala pa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng desire na lumapit at paglingkuran ka, O Diyos. Hallelujah sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa buhay at sa hininga, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito, sa kalakasan espiritual at sa kalakasan pisikal na patuloy mong ipinagkakaloob sa aming mga buhay. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Hallelujah. Ikaw ang manguna sa amin, Panginoon, at ititiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng katagumpayan, Panginoon, sa umagang ito sa pagtuturo ng iyong mga banal na salita. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ititiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, at sa iyo lamang ang kaluwalhatian at karangalan, O Diyos. In your mighty name, Jesus, Jesus' name of Nazareth. Amen. Praise the Lord. At kung kayo po ay merong mga Biblia, sumalayan niyo po kaming sundan, mga kapatid, sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. So tayo po ay magsipagbukas sa aklat ng Kolosas. In the book of Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid. Praise the Lord. Ganito po ang ating mapapakinggan. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Praise the Lord. Pagpalain ng ating Panginoon ng kanyang mga banal na salita. At sa umagang ito, mga kapatid, ating pag-aralan ang patungkol sa pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. At kung sino ba ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami pong tao ang nalilito pa rin patungkol sa pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. At marami sa mga tao ang nalilito kung paano ba ang tamang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat marami ang may iba't ibang paniniwala, mga kapatid, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So may mga simbahan po na naniniwala na si Jesus Christ daw po ay tao lamang. At meron din mga simbahan na naniniwala na si Jesus Christ ay second person in the Godhead. At meron din mga grupo ng nagsasabing mananampalataya ng Diyos na nagsasabing si Jesus Christ daw po ay isang propeta lamang. So sa umagang ito, mga kapatid, pag-aralan natin kung sino ba talaga si Jesus Christ at pag-aralan din natin ang kaniyang pagkadiyos. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, ang New Testament, mga kapatid, it proclaims that Jesus is God. So, ipinahahayag ng bagong tipan na ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay Diyos. So, binibigyan diin ng aklat ng Kolosas ang pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. And according po sa ating binasa in Colossians chapter 2 verse 9, sabi po doon, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. So sa English po, for in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Praise the Lord. So ang talatang ito, mga kapatid, ay nagpapatibay na kung saan sinasabi na si Jesus Christ ay Diyos. Praise the Lord. Dahil wala namang tao na pwedeng sabihin na nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. So si Jesus Christ sa Kanyang humanity, siya ay tao. Pero si Jesus Christ po ay merong dual nature. So tandaan po natin yan, mga kapatid.
hindi lamang si Jesus Christ tao, kundi siya rin po ay totoong Diyos. So dalawa po yung umiiral sa katauhan ni Jesus Christ. Siya po ay truly divine and siya din po ay truly human. So sa kanyang humanity, siya po ay tao. So dito po maraming nalilito. Kaya naman may mga grupo na nagsasabi na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. Pero sinasabi ng Biblia na nasa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. At tandaan natin mga kapatid na God, ang Diyos, hindi niya sinishare yung Kanyang glory kanino man. So mababasa natin ito sa Isaiah chapter 42 verse 8 na kung saan mahigpit na statement ng Diyos na yung Kanyang glory hindi niya sinishare kahit kani-kanino. Mga kapatid, kaya naman napakahalaga na magkaroon tayo ng proper understanding patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi tayo magkakaroon ng sapat na unawa sa mga pagtuturo at pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, so maaaring tayo po ay maligaw mga kapatid. Dahil sa panahon natin ngayon, marami ang mga nagtuturo mga kapatid. So marami yung naglipa ng mga maling turo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at karamihan po sa kanila ay nagpapakilala na sila po ang nagtuturo ng katotohanan. So mag-ingat po tayo mga kapatid sa ganong mga turo. Mahalaga na tayo po ay nagsisiyasat mga kapatid, at higit sa lahat tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon upang hingin natin ang kapahayagan mula sa Diyos nang sa gayon i-guide tayo ng ating Panginoon sa katotohanan at upang hindi tayo mailigaw ng mga bulaang mangangaral. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. At sa verse 10 ng Colossians chapter 2 verse 9, sabi po doon, we are complete in Him. So anuman ang ating kailangan at gustong malaman or hinahanap sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sabi ng Biblia na sa Kanya tayo'y kompleto na. So kung tayo ay nagtatanong patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, praise God, so walang duda mga kapatid na sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Praise the Lord. Kasi may iba na grupo or ibang simbahan, mananampalataya, na hinihiwalay nila si Kristo sa Ama. So mga kapatid, si Jesus Christ at ang Ama po ay hindi po hiwalay. Sa katunayan, merong statement ang ating Panginoong Hesukristo sa Biblia na kung saan hayagan niyang sinabi na ang Ama at siya mismo ay hindi hiwalay. So basahin po natin mga kapatid ang Juan 10:30. So ganito po ang ating mapapakinggan mga kapatid sa Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Pakiulit po, Brother Angelo. Ako at ang Ama ay iisa. Praise the Lord. So, malinaw po ang statement ng ating Panginoon. Sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. So, hindi po sila mga kapatid magkahiwalay. So may mga grupo din na nagsasabi na yung tamang pag-unawa daw sa Juan 10:30, sila daw po ay nagkakaisa. So kung babasahin natin ang buong Biblia, wala po tayong mababasa na merong dalawang Diyos na nagkakaisa. Kundi meron lamang tayong mababasa na mayroon lang iisang Diyos. Praise the Lord. At yung iisang Diyos na yon, mga kapatid, siya po ay unang nagpakilala sa mga Israelites sa kanyang bayan. Kung kaya naman, sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, yun yung pagpapakilala ng ating Panginoon na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng mga Hudyo yung ganong paniniwala. Kung kaya nga mga kapatid, nireject nila si Jesus Christ during His earthly ministries. Kasi hindi po sila naniniwala na meron pang higit sa isang Diyos. Mga kapatid. So, dapat din nating kumbaga unawain yung bawat talata na sinasabi sa Biblia patungkol sa pagka-Diyos. So kung tayo po ay mag-aaral patungkol sa Godhead, so hindi po dapat tayo nagsisimula sa New Testament. Kasi may mga simbahan na nagsisimula sila sa pag-aaral about Godhead
nagsisimula po sila sa New Testament papuntang Old Testament. So mali po yung ganong pag-aaral. So kung tayo po ay mag-aaral upang mas higit na maunawaan natin ang patungkol sa pagka-Diyos, so magsisimula po tayo sa Old Testament. Dahil doon po una na nagpakilala ang Diyos sa kanyang bayan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon in Isaiah chapter 44 verse 6, ang nagsabi po nito mga kapatid ay ang Panginoong Diyos. So yung Panginoon ng mga hukbo. So yung pinaniniwalaan ng iba na Diyos Ama. So sinasabi, ako ang una at ako ang huli. Maliban sa akin ay walang ibang Diyos. Mga kapatid, so malinaw yung pagkakasabi ng ating Panginoon sa kanyang statement. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. So kaya lang naman nagkaroon ng kalituhan yung mga tao ay dahil sa malikot na kaisipan na ina-apply ng tao mula sa kanilang isipan papunta sa salita ng Diyos, mga kapatid. So kung aalamin natin yung history ng ibang grupo, praise the Lord, especially the Trinity doctrine, so kung aalamin natin yung history nito, mapa-found out natin na yung Trinity ay ginawa lamang ng tao. So hindi natin ito mahahanap sa Biblia kasi wala naman po itinuro sa Biblia na may tatlong persona sa pagka-Diyos. Mga kapatid, kahit magsimula tayo sa Old Testament hanggang mula Genesis hanggang Revelation, wala tayong mababasa na may tatlong hiwa-hiwalay na Diyos. Kundi meron lamang iisang Diyos, mga kapatid, ang makikita natin sa Biblia. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So yung Trinity doctrine, mga kapatid, ito ay nabuo during Nicene Council. Sa times na kung saan pinamumunuan ito nila Tertullian at ng kanilang grupo, na kung saan sila ay nag-aral patungkol sa doktrina, sa Godhead, at na-found out nila na meron palang tatlong persona sa pagka-Diyos, mga kapatid. But during first century, early believers, early Christians believe in one God. Ang paniniwala ng mga early believers, sila po ay mga monotheistic na kung saan naniniwala lang na mayroong iisang Diyos. And the baptism that they are used in, praise the Lord, at ang bautismo na ginagamit nila, mga kapatid, ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So nabago lang ito, mga kapatid, during 2nd century, na kung saan nagkaroon ng grupo sa Nicene Council at binago yung paniniwala patungkol sa iisang Diyos. At pinagtibay ito during 325 AD. Mga kapatid, AD stands for Anno Domini, na ibig sabihin in the years of the Lord, mga kapatid. So doon nagsimula ang paniniwalang Trinity. At itong grupo na ito, hindi po ito inspired ng Holy Spirit, mga kapatid. Unlike sa mga apostles, sila po ay truly inspired ng Banal na Espiritu, at sa katunayan, kasama pa sila ng ating Panginoon during His earthly ministry, mga kapatid. So itong grupo, mga kapatid, ni Tertullian, sila po ay hindi inspired ng Holy Spirit. So sila ay gumawa ng sarili nilang doktrina base lamang sa sarili nilang kaunawaan, mga kapatid. At from generation to generation, nagpasalit-salit ang turo na mula sa grupo na ito, na hanggang ngayon ay itinuturo pa rin ng mga simbahan. Kaya nga, mga kapatid, mayroong ganitong pangangaral upang ituwid ng Diyos, mga kapatid, ang ating mga maling nasimulang paniniwala patungkol sa pagka-Diyos. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kumpleto na ang lahat. So kung hahanapin natin ang Ama, makikita natin yun sa ating Panginoong Hesukristo. So sa nabanggit nating talata kanina, sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. At kung hinahanap naman natin ng anak, mga kapatid, it is given. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kung nais nating malaman kung sino ang Holy Spirit, mga kapatid, malinaw din na sinasabi ng Biblia na ang Holy Spirit ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. So ang Diyos ay may tatlong kapahayagan, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay nahayag sa Old Testament bilang Ama in creation, and siya ay nahayag sa New Testament as the Son for redemption, at siya po ay nahayag bilang Holy Spirit for regeneration, para po sa pagbabagong
buhay. So hindi dapat tayo malito mga kapatid, dahil ang Father, Son, and Holy Spirit ay tatlong ginampanan ng nag-iisang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God. So next po, God was manifest in the flesh. Praise the Lord. So ang Diyos ay nahayag sa laman. So pakinggan po natin mga kapatid ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ganito po ang ating mapapakinggan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Praise the Lord. So, sabi po ng talata mga kapatid, walang pagtatalo, without controversy, great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. So itong talata ay nagpapatibay na kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao. Mga kapatid, kasi may mga simbahan na hindi sila naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. So posible po yun sa ating Panginoon, dahil lahat ng mga imposible sa tao ay posible sa ating Panginoon. So nagkakaroon lang naman ng imposible dahil yun sa atin ng mga tao, dahil tayo ay very limited lamang. So wag nating itulad ang Diyos sa atin mga kapatid, dahil sa Diyos wala pong imposible. Lahat po ay kaya niyang gawin mga kapatid. So ang Diyos po ay nahayag sa laman, at sinasabi ng talata na hindi dapat ito pinagtatalunan. Kasi may mga relihiyon na nililikot mga kapatid yung katotohanan. Praise the Lord. Na kung saan pinabubulaanan nila na ang Diyos daw na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nahayag sa laman. Praise the Lord. So Jesus is God mga kapatid. So with the capital letter G, tandaan natin ito mga kapatid, kapag capital letter G ang ginamit, ito ay tumutukoy po sa Ama, na kung saan ito po yung Ama na nagsasalita sa Old Testament. Capital letter G, God mga kapatid. So ito po yung ginamit sa ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At tandaan natin mga kapatid na walang ibang Diyos na nagpakilala mga kapatid, kundi meron lang iisang Diyos, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At yung nag-iisang Diyos na yan sa Old Testament, yun yung kinakailangan nating makilala sa buhay na ito. Praise the Lord. Dahil mayroon pong kinalaman sa kaligtasan ang pagkilala sa Diyos mga kapatid. Praise the Lord. So that God mga kapatid sa Old Testament was manifest in the flesh sa New Testament. At yun po mga kapatid ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. But before the fulfillment of His manifestation in flesh, meron pong mga prophecy sa Old Testament patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So kaya nga po sabi ko kanina, kung mag-aaral tayo ng Godhead, dapat sa Old Testament muna tayo magsisimula bago tayo tumungo sa New Testament, para mas higit na maunawaan natin ang patungkol sa pagka-Diyos. Kasi kung sa New Testament lamang tayo magpo-focus, malilito tayo. Maaring maniwala tayo na merong literal na tatlong persona sa pagka-Diyos. Kasi ang ating Panginoon during His earthly ministries, tumatawag siya sa Ama. At merong ding ipinakilalang Espiritu Santo. So doon nalito yung mga tao. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pag-aaral ng Biblia sa buhay nito para masigit nating maunawaan. Praise the Lord. So sa Old Testament mga kapatid, the Old Testament testifies that Jesus is God. So kung titignan po natin mga kapatid, ang Book of Isaiah, dito po nakapaloob ang propesiya patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. At pag sinabing propesiya, hindi pa po ito nangyayari. So magaganap pa lang po ito. So ang Diyos po marunong mga kapatid. So bago pa man yung kanyang manifestation in flesh, so nagpahayag na po siya during Old Testament, na kung saan ibinigay niya na sa tao yung knowledge about sa kanyang manifestation. So basahin po natin mga kapatid ang Isaiah chapter 9 verse 6. Ganito po ang ating mapapakinggan. Praise the Lord. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata,
Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So sa Bible mga kapatid, merong prophecy patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So pinauna na ipaalam ng ating Panginoon yung patungkol sa Kanya. Hindi pa man siya nahayag sa laman, meron ng propesiya patungkol sa Kanya. Sabi ng talatang ating nabasa, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha. Tandaan natin ito mga kapatid, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos. So yung ipapanganak daw po na bata ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, at yung pangatlong title na naka-attach sa kanyang pangalan ay Makapangyarihang Diyos. So nangangahulugan mga kapatid na yung batang ipapanganak ay hindi lang siya basta ordinaryong tao, kundi yung batang ipapanganak naka-attach sa kanyang pangalan ang title na Makapangyarihang Diyos. At sunod mga kapatid, siya rin po yung Walang Hanggang Ama at Pangulo ng Kapayapaan. So iisa lang po mga kapatid ang walang hanggang Ama. Kaya nga kung ihihiwalay natin ang ating Panginoong Hesukristo sa Ama, so lalabas na mayroong dalawang Diyos na magkahiwalay. At hindi ito sinusuportahan ng Biblia. Sabi nga ng ating Panginoon in Isaiah chapter 43 verse 10, walang Diyos na nauna sa akin o magkakaroon pa man pagkatapos ko. Ako bagay, ako ang Panginoon, at maliban sa akin ay walang ibang tagapagligtas. So napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoon na walang Diyos na nauna sa Kanya at wala ring Diyos na susunod sa Kanya. Siya lang ang nag-iisang Diyos at siya lang ang nag-iisang tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, sa New Testament, kung hindi natin ito mauunawaan, lalabas na dalawa yung tagapagligtas. Kasi sabi sa Old Testament, yung tagapagligtas lamang ay yung Ama. Pero sa New Testament, yung nagpakilalang tagapagligtas, si Jesus Christ. So, maguguluhan mga kapatid, lalabas na dalawa yung tagapagligtas. Pero ang Biblia mga kapatid, kung mauunaw, meron lamang tayong proper understanding sa Biblia, hindi po nagkakasalungatan ang bawat talata from Old Testament to New Testament. So, ang lahat po na ito ay nagsasang-ayunan. So, ang problema lang po, kaya ito'y nagkakasalungatan dahil sa maling pagkaunawa ng tao. Mga kapatid, dahil pilit na inunawa ng tao ang patungkol sa pagka-Diyos, gamit lamang ang sarili nilang kaalaman. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng Roma 1:19 hanggang 20, ang pagka-Diyos, ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, praise God, at ang kanyang pagka-Diyos ay hayag na sa lahat. At sinabi ng ating Panginoon na wala nang maidadahilan pa ang lahat ng tao. Mga kapatid, na bagamat alam nila ang katotohanan, pero pilit nilang pinipilipit ito para pumabor lamang sa kanilang mga turo. So yun yung delikado mga kapatid. At yung tawag sa mga tagapagturo ng kamalian ay false teacher mga kapatid. So yun, mag-ingat po tayo dun mga kapatid. Praise God. Kaya napakahalaga na patuloy tayong submissive sa ating Panginoon. Praise the Lord. At sinasala natin bawat turo. Huwag tayong basta-basta maniniwala na kasi may mga tao na pagka nakapakinig sila ng salita ng Diyos, kahit na anong denomination pa man yan, anong church pa man yan, as long as salita ng Diyos yung kanilang ipinapangaral, madali silang maniwala dahil para sa kanila lahat naman yan ay sa Diyos. So maging maingat po tayo mga kapatid. Kaya nga sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, nasira ang tao, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapahayagan sa umagang ito upang higit na maunawaan natin at makilala kung sino ba ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So ang verse na ating nabasa, ang Isaiah 9:6, ay isa sa mga matibay na talata na nagpapakilala kung sino ba ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ba yung bata na ipapanganak na darating?
mga kapatid. Kaya nga sa mga relihiyon na nagsasabi na si Jesus Christ ay tao lamang, so doon sila nagkakamali, mga kapatid, dahil mayroong hula na kung saan pinatutunayan na yung batang ipinanganak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang tunay na Diyos, ang totoong Diyos at makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang ating Panginoong Hesukristo. So, next po mga kapatid, the purpose of birth of Jesus Christ is for redemption. So yung kanyang laman sa kanyang kahayagan ayon sa laman, mga kapatid, ay tinawag na Son of God. Praise the Lord. So yung purpose ng kanyang pagkakatawang tao ay para tubusin ang tao sa kanilang mga kasalanan. So bawat kapahayagan na ginagawa ng Diyos, meron po siyang specific purpose, mga kapatid. So sa creation, siya ay creator, umiiral bilang creator, at sa New Testament siya naman ay umiiral bilang redeemer, mga kapatid. Dahil ang purpose ng ating Panginoon nga, mga kapatid, ay tubusin tayo sa ating mga pagkakasala, sapagkat walang sino man, sabi nga ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi ng 3:10 ng Romans, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat ay nagkasala, mga kapatid, at nakita ng Diyos na walang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Kung kaya naman, mga kapatid, siya mismo ang gumawa ng paraan upang ang tao ay tubusin sa kanilang pagkakasala, dahil ang tao ay nawalay sa Diyos simula nung pumasok yung kasalanan sa buhay ng tao. At mababasa natin yung, mga kapatid, sa Genesis chapter 3, nung pumasok yung kasalanan sa buhay ng tao. Praise God. At kalakip nun, mga kapatid, ay ang sumpa sa tao. Kaya nga, mga kapatid, nais ng Panginoon na ang tao ay palayain sa sumpa ng kasalanan. Kaya nga siya ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay palayain. At sa pamamagitan ng pagkabuhos ng kanyang banal na dugo, tayo ay nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. At dahil tayo, mga kapatid, ay hindi qualified upang makapag-provide ng banal na dugo, praise the Lord, so ang ating Panginoong Hesukristo lang ang tanging qualified na makapaggawa niyon sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. At dahil ang Diyos ay Espiritu, ayon sa Biblia, so wala siyang literal na dugo. Kaya kinakailangan niyang mahayag sa laman upang siya ay makapag-provide ng banal na dugo upang ipangtubos sa buong sangkatauhan, mga kapatid. So yung purpose ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon ay para sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. At yung kanyang humanity, yun po yung tinawag na Son of God. Kaya hindi po tayo dapat malito sa patungkol sa word na Son of God. So hindi po ito nangangahulugan na may second person in the Godhead. At hindi po literal na meron po Diyos anak. Nilikot lang po ito ng mga relihiyon, mga kapatid. Praise God. So meron po sa Bible, Son of God. At yung pagiging Son of God ng ating Panginoon, hindi po ito iiral sa pang mahabang panahon. Dahil meron lang po itong specific time na kung saan kapag na-fulfill na ng ating Panginoon yung kanyang mission sa mundo, at pag nagawa na ng Panginoon na matubos ang tao, babalik na rin siya sa kanyang original na kalagayan na pagiging Ama. Mga kapatid, praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, sa Old Testament, mga kapatid, maraming verse tayo na mababasa na nagpapatibay na si Jesus Christ ay siyang Diyos na mahahayag sa laman, mga kapatid. At siya rin yung Ama, mga kapatid, na siyang tinatawag natin tuwing tayo ay mananalangin. Praise the Lord. So, ito yung bagay, mga kapatid, o turo na hindi dapat tayo nalilito sa buhay na ito, mga kapatid, dahil ayaw ng Diyos na merong iba na nakikinabang sa kanyang glory. Kaya nga kung tayo ay mananalangin, specifically, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Praise the Lord. So, maraming prophecy, mga kapatid, sa Bible patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. So, lahat ng yon ay pumapatungkol sa ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. So, meron po sa Bibliang prophecy na kung saan
nagbigay ng palatandaan ng ating Panginoon patungkol sa kanyang pagkakakilanlan. So mababasa natin ito mga kapatid sa Isaiah chapter 35 verse 1 to 6. Pakinggan po muna natin mga kapatid. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak, at mamumulaklak na gaya ng rosa, mamumulaklak ng sagana at magagalak ng kagalakan at awitan. Ang kaluwalhatian ng Libano ay mapaparoon, ang karilaga ng Karmel at ng Saron, kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilaga ng ating Diyos. Inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y mga pakatapang, huwag kayong mga takot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos, siyang paririto at ililigtas kayo. Kung magkagayo'y madidilat ang mga mata ng bulag, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Praise the Lord. So napakalinaw ng prophecy patungkol sa ating Panginoon. So bago pa magkatawang tao, ang Ama, meron muna siyang ibinigay na instruction sa kanyang bayan bilang maging palatandaan sa kanyang pagkakakilanlan. So sa madaling sabi, ibinigay niya yung palatandaan sa kanyang bayan, sa kanyang pagparito, mga kapatid. Praise the Lord. At binanggit nga sa verse 4, sabi ng Panginoon, ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti. May kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Praise the Lord. So, hindi ang Diyos na natili sa kanyang trono, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, ang humanity ng ating Panginoong Hesukristo, meron po yung purpose. Yung purpose nun ay para tubusin tayo. At yun yung pagparito niya, mga kapatid. At sabi ng verse 5, kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. So ito yung mga palatandaan, mga kapatid, na kung saan masasabi ng tao na naririto na, nakapanahan na ang Diyos sa kalagitnaan natin. Kinakailangan makita nila yung mga ganitong palatandaan. Madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang mga dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. So, ibinigay ng Panginoon yung palatandaan sa kanyang pagparito. At yung tanong, mga kapatid, nagkaroon ba ito ng katuparan? Yung hula ni Propeta Isaias sa aklat ng Isaiah, mga kapatid. So, tandaan natin na yung Book of Isaiah hanggang sa birth of Jesus Christ, ayon sa mga Bible scholars, mga kapatid, ito po ay nag-take ng 700 years. Yung gap nito, mga kapatid, so napakalayo. Pero dahil ang Diyos ay hindi nagbubulaan sa kanyang mga pangako at salita, nagkaroon ito, mga kapatid, ng katuparan. Yung propesiya patungkol sa pagparito ng Diyos. So basahin natin, mga kapatid, ang Luke chapter 7 verse 17 to 23. Ganito po ang ating mapapakinggan. At kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong Judea at sa buong palibot-libot ng lupain. At ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. At sa pagpapalapit ni Juan sa kanya ng dalawa sa kanyang mga alagad, ay sinugo sila sa Panginoon na nagpapasabi, "Ikaw ba yaong paririto o hihintayin pa namin ang iba?" At pagdating sa kanya ng mga tao, ay kanilang sinabi, "Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista na ipinasasabi, Ikaw ba yaong paririto o hihintayin namin ang iba?" Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot sa masasamang espiritu, at kanyang ipinagkaloobang mga kakita ang maraming bulag. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangakita at nangarinig. Ang mga bulag ay nangakakita
at ang mga pilay ay nagsisilakad. Ang mga kitongin ay nangalilinis at ang mga bingi ay nakaririnig. Ang mga patay ay binabangon, sa mga dukha ay pinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang ikatitisuran sa akin. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So kanina mga kapatid, in the book of Isaiah chapter 35, so yung nagsasalita po doon ay yung Ama mismo. Nasabi niya yung palatandaan, pag nakita nyo ito, ibig sabihin, ito yung sign na ako'y paririyan. Kumbaga yung pagparito ng ating Panginoon. Praise the Lord. So dahil ang mga Hudyo ay well-oriented mga kapatid pagdating sa mga prophecy at sa kautusan, nagkaroon ng kumbaga tanong sa isip ni Juan. Kung kaya naman sinugo niya yung kanyang mga alagad at pinapuntahan niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinatanong ni Juan kung siya na ba yung hinihintay dahil nakita nila mga kapatid yung palatandaan ng pagparito ng Diyos. Kaya nga sabi ng mga alagad, Panginoon, pinapunta kami rito ni Juan at pinatatanong sa amin kung ikaw na ba yung aming hinihintay o maghihintay pa kami ng iba. Pero ano ang sagot ng ating Panginoon mga kapatid? Ang sagot ng ating Panginoon, magsiparito kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangakita at nangarinig. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga kitongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakakarinig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay pinangangaral ang mabubuting balita. So sakto mga kapatid sa hula sa Biblia patungkol sa pagparito ng Diyos. So nangangahulugan lamang mga kapatid, kumbaga yung statement ni Jesus Christ sa mga alagad ni Juan, hindi nyo na kailangan pang magtanong dahil nakikita nyo na yung mga palatandaan. Ibig sabihin, ang Diyos ay naririto na. Mga kapatid, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So napaka-accurate ng Biblia mga kapatid. Praise God. Kaya naman, bawat talata sa Biblia, hindi natin pwede sabihin na ito ay kontradiksyon sa bawat isa. At hindi din natin pwede sabihin na dapat New Testament lang ang paniwalaan natin at hindi ang Old Testament. Kasi sa Old Testament, hindi pa doon nahayag yung Trinity. So wala pong Trinity sa Biblia. So yung nag-iisang Diyos sa Old Testament ay siyang nahayag mga kapatid sa laman sa New Testament na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Luke chapter 1 verse 68, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Praise the Lord. At sabi ng nabasa nating talata kanina in 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preach unto the Gentiles, believe in the word, receive up into glory. Mga kapatid, so napakalinaw mga kapatid ng kapahayagan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kinakailangan lang natin magkaroon ng proper understanding upang higit na maunawaan natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At tayo po mga kapatid ay umabot na sa takdang oras ng ating pagtatapos. So meron pa po sana tayong mga talata na maaari natin yung paglingkod. Pero talakayin na lang natin ito mga kapatid sa mga susunod. Praise the Lord. So salamat sa Panginoon. Praise God. So hindi dapat tayo malito mga kapatid. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay iisa lamang mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinawag mo ang Ama, tinawag mo ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinawag mo ang Espiritu Santo, tinawag mo ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Sa ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. At hanggang dito lamang po mga kapatid ang ating may paglilingkod sapagkat umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa kapahayagan na ipinagkaloob mo po sa aming mga buhay, Lord. Hallelujah. At nawa, Panginoon, ang pag-aaral namin ng iyong mga salita sa umagang ito, hallelujah, patungkol sa iyong pagka-Diyos, Panginoon, ay maunawaan higit ng bawat nakikinig, Panginoon, saan man sila naroroon. Panginoon, dalangin namin na patuloy ka po magpahayag, Panginoon, patuloy ka po magpakilala sa bawat tao. Hallelujah. At basagin mo ang paniniwala, maling paniniwala ng karamihan, Panginoon, mga tradisyonal na paniniwala patungkol sa doktrina, Panginoon, ng Trinity, O God. Hallelujah.
Lord, meron lang nag-iisang Diyos na tunay at walang iba kundi Ikaw, Panginoon. Patuloy kang magpahayag, Panginoon. Hallelujah. At patuloy mo hipuin ang puso ng bawat tao. At patuloy kang magbigay ng unawa sa bawat isa, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng knowledge about You, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po pong pagpalain ang bawat isa na naglaan ng panahon at oras sa pakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Hallelujah. At ganoon din po sa aming mga live viewers, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan at proteksyonan. At pagpalain mo rin po, Panginoon, ang istasyong ito na patuloy mo ginagamit upang daluyan ng iyong mga mensahe at salita, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging dakilang pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At hindi na po namin kayo may isa-isa mga kapatid na batiin. Praise the Lord sapagkat ang oras natin ay very limited. Praise God. So tayo po ay magpapaalam na mga kapatid. So God bless po sa lahat po ng mga viewers sa Facebook Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa lahat po ng mga radio listeners. God bless po. Patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang inyong lingkod na nakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar at kasama ko po si Brother Angelo at si Brother Aljon sa ating pong Bible reading. At lagi po nating tandaan mga kapatid na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay.